Tumunod na po ang kampana. Ito po ay hugad na ating ikatlong gabi ng simbang gabi. Tumayo po tayo at mananalangin po. Lord God, magandang gabi sa iyo, Panginoon. Salamat Lord God sa araw na ito, Panginoon, at kami katipon-tipon mo, Lord God. Salamat, Panginoon, sa malakasan, sa buhay, Panginoon. At Lord, salamat, Panginoon, sa galingan, Panginoon. Lord God, hindi kami na mapatawaran sa aming sala, Lord God. Patawaran kami sa aming pagkakasala, sa isip, sa salita, sa gawa, sa diyaman ito, hindi sa diyaman kami patawaran po, Panginoon. At Lord God, gagawin po ang mga tutugtog, ang musician, ang mga aawit, Panginoon, Lord God, gamitin po ang pagkakayang ng iyong salita. Maraming salamat sa biyaya ng Panginoon. Kung ang agisama na lang sa mga Jesus' name, Amen.
Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ang damulan ng aking buhay. Kanino ako masisundan? Tugon. Hindi ako matatakot pagkat ika'y iligtas niya sa unang labihan. At kahit anumang mabigat na salot, hindi ka magdaranas. Lulupuan ka niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at pagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Tugon. Hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kasama. Kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Kapayapaan ko ang ibinibigay ko sa iyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng mundo ang ibinibigay ko sa iyo. Huwag mapagabag ang inyong puso ni panghinaan ng loob. Tugon. Hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kasama. Pinananatili mo ang kapayapaan ng may pusong matapat na sa iyo ay sinasabi. Magtiwala kayo sa Panginoon ng kakilanlan, sapagkat ang Panginoong Diyos ay siyang batong walang hanggan. Tugon. Hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kasama. Sumagot ang Panginoon, ako na rin nagsasama at magbibigay sa iyo ng kapahingahan. Bibigyan kita ng kapahingahan. Tugon. Hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kasama. Lumapit sa akin lahat kayo na nagpapagal at nabibigat ang luha at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sapagkat ako ay maamo at mapagpumaba sa puso at kayo ay makakasumpo ng kapahingahan sa inyo mga kaluluwa. Tugon. Hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kasama. Paghaliin ninyo sa mga puso niyo ang kapayapaan ng Kristo. Sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos na mamuhay na mapayapa. Tugon. Hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kasama. At papatirin ng Diyos ang lahat ng luha mula sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon pa ng kamatayan, ni ng kalubayan, ni ng pagtangis, ni hindi na magkakaroon pa ng hirap. Sapagkat ang mga naunang bagay ay lumipas na. Tugon. Hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kasama. Sapagkat Diyos na rin ang nagwika, hindi kita iiwan at di pababayaan. Kaya wikain natin ang buong panalangin. Ang Panginoon ang aking saklolo, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Tugon. Hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kasama. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka? Oo. Ikaw ay aking tutulungan? Oo. Ikaw ay aking aalayan ng kanang kamay ng aking dakilan. Tugon. Hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kasama. Magsiupo ako na. Is this the real birth? Is it nativity? Caught in a census in the town of his ancestry. Open your eyes, look up to the skies and see. He's just a poor boy, foretold by prophecy. Because the wise men come, wise men go, angels high, shepherds low. This is how God's love shows. It's a wondrous story to me. To me. Mary just got the word. The angel did appear, but he told her not to fear. Mary, now it's just begun. Your son is gonna wash our sins away. Mary, the God who reigns on high has sent his son to you to die for all.
sheep. Shepherds watch over their flocks at night time. Angels shine like lightning, very, very frightening me. Peace on earth unto you is what this day. The shepherd, nobody loves me. He's just a shepherd from a poor family. Angels said go to the stable and see. Wise men come, wise men go, will Herod let him live? Hey, Herod, oh, he will not let him live. Better go. Hey, Herod, he will not let him live. Better go. Hey, Herod, he will not let him live. Better go. Let him live. Better go. Let him live. Better go. Mary Joseph, Mary Joseph, better go to Egypt now. God has Savior, Son, prepared for me, for me, for me. So you think that it's just a tale of days gone by? But this child who was born when she can't wait to die. Oh, Jesus, it's the story of Jesus. Wash our sins out, wash our sins right out of here. Jesus, Jesus. It's a wondrous story, anyone can see. Let's give God the glory. It's a wondrous story to me. This is how God's love shows.
Mga lalaki, Pinapunta niya sila sa Bethlehem at sinabi sa kanila, hanapin ninyo mabuti ang bahay. Pag nakita ninyo, sabihin ninyo sa akin para makapunta rin ako at makasamba sa kanila. mga babae, pagkatapos nilang marinig ang hari, umalis na sila. Nauna uli sa kanila ang pinguin na nakita nila sa silangan hanggang tumapat iyon sa kinaroroonan ng bata. Mga lalaki, Tuwang-tuwa sila na nakita ang bituin. lahat, pumasok sila sa bahay at nakita ang bata at si Maria ang ina nito. Tumapat sila at sumamba sa bata. Inilabas nila ang kanilang mga regalo at binigyan sila ng ito, insenso at pino.
Espiritu. Verse 19. Si Jose na magiging asawa niya ay isang matuwid na tao at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Kaya, pinasya niyang hiwalayan nila si Maria ng kalugod. Verse 20. Habang pinag-iisipan nito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at nagsabi, Jose, na mula sa angkan ni David, huwag kang matakot na makasalan si Maria dahil ang pagbubuntis niya ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Verse 21. Manganak siya ng isang lalaki at papangalanan mo siya Jesus. Dahil iniligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Verse 20. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Verse 22. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siya Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Verse 24. Nang natin si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalin niya si Maria. Verse 25. Pero hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol. Nang manganak na si Maria, pinangalanan ni Jose ang sanggol na Jesus. Ito po ang salita ng Diyos. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa Jesus. Ayan, maganda at mapagpalang gabi po sa ating lahat. Mga kapatid, 8 araw na lang, Pasko na. Magsipalapakan na ako mga natin. Ang taon na ito ay hindi naging maayos. Marami pong mga nangyari, naging mahirap at naging madali. Mga kapatid, ang taon na ito ay isang roller coaster of emotion. Marami pong mga bago, marami hindi kaaya-aya ang nangyari. Pero mga kapatid, ito po ang may papangako sa inyo. Sa bawat problema, sa bawat suliranin na ating pong dinadanas, kasama natin ang Panginoon. At ating pong sa mga kamay para po sa ating liberation. Ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos papagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. With faith po, tonight, I receive the blessings in the word. Isa pa po, tonight, I receive the blessings in the word. In Jesus' name, Amen. Ayan, maaari na po tayo po. Next slide. Ayan. So mga kapatid, matatanong ko lang po kayo. Ano po ang nakikita niyo sa kapatid? Siguro kayo matatanong nyo, bakit makulay? Hindi po yung mga superheroes, hindi po sila nagpo-cosplay. Yung po nasa larawan ay ang ating mga frontliners. Mga kapatid, sa mundo po ating ginagalaw ngayon, tinutuloy po natin mga tagapagligtas ay ang ating mga frontliners. Sila ang mga unang rumiresponde sa mga sakuna. Sila ang unang bibigyan ng tulong sa atin in case of emergencies. At ang mga frontliners po ay malawak. Sila po yung aking bombero, mga nurse at doktor, pati na rin ang mga kapulisan. Sila ang unang sumasapak sa aksyon. Sumasapak sa aksyon. Ikahan iba. Sila ang ating real-life superheroes. Pero, ang tanong ko lang kayo, sino nga ba ang tunay
tiyak natin tagapagligtas. Sino nga ba ang tumutulong sa ating mga frontliners para sila ay makapagsalba at makapagligtas pa ng mga buhay? Ito ba si Superman? Hindi kaya naman si Batman? Siguro po yung Power Rangers na si Makulis, tulad na nasa kanila. Pero mga kapatid, ang tagapagligtas po natin ay totoo. Siya po ay naging tao, katulad din natin. Siya ay nakaramdam ng emosyon, siya ay nakaramdam ng lungkot, nakaramdam ng hinanakit, nakaramdam din po siya ng saya. At higit sa lahat, nakaramdam niya po magmahal. Mahal ng tao tulad natin. Kasalanan. Ang ating pong tagapagligtas ay hindi mapapanood sa telebisyon o kaya may mababasa sa mga comics na makikita po natin. Mga kapatid, ating tagapagligtas po, di ba lang iba? Kundi si Jesus. Kaisa-isang anak ng Panginoon na kanyang isinugo para sa atin, para maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Siya ang ating dakilang tagapagligtas. Nagkatawang tao siya upang maihilig sa atin ang pagmamahal ng at dahil po dyan, ang aking pong pag-aaral ngayon ay pinamagandang pong ang dakilang tagapagligtas ay narito. Mga kapatid, sa pag-aaral natin ngayon ay may tatlo po tayong ang ating pagkulang tatlo ay ang di inaasahang paglilingig ni Maria. Isa ito. Maria, marami kayo naririnig ito. Marami kayo naririnig na taong may ganitong pangalan, lalo na po sa mga kapalihan. Ang pangalan nito, isa na rin po pangalan sa pinakakomo, kundi kaya yung pinakakaraniwang pangalan maririnig natin sa mga kapalihan. At mga kapatid, Maria po na ating tutulong sa pag-aaral natin ay hindi po makapitbahay. Ito rin po ay hindi yung Maria na makikita o makakasalubong sa kapalengke. Ang Maria po na tinutukoy sa pag-aaral natin ngayon ay ang Maria ina ni Jesus. So nagbuntis at nagluwa kay Jesus. Hindi po ngayon natin ang kwento ng kanyang nagbuntis. Paano nga ba nagbuntis at nagbuntis si Maria kay Jesus? Basahin ko natin ang Mateo chapter 1 verse 2. Ganito nangyari ang pamahanak ni Jesus, ang Mesiyas. Si Maria, ang kanyang ina, ay pinagkasundang ikasal kay Jose. Yun no, nakita natin ang pinaka-famous na siya natin sa Bible. Hindi kaya ang pinaka-famous na love team. Ito ay ang pangalan Jose at Maria. Kung sa ABS-CBN po ay may biscuit, may JD, may tablet, siyempre hindi mo magpapatalo ang Bible. Meron po sila Jose at Maria, kapag ating pinagsama, ipatatawag natin Joy. Ayun. Ayun nga po, Joy. Ayun. So, kung hindi mo makitatanong, ang si Maria po dito, ay bebe-bebe pa. Ay, bata pa po si Maria. Siguro po may makaspan gata sa kanyang labi. Alaga pa po siya ng kanyang mga magulang dito. At makikita rin po natin dito na siya ay pinagkasundo na ikasal kay Jose. So basically, engaged na po sila. Para magkakaroon ng happily ever after. Pero, happily ever after na nga po talaga. Kasunod dito. Next verse po, verse 18. Ngunit, bago pa sila ikasal, nalaman ni Maria na siya'y nagdadala ng tao. Ha? Paano? Paano nangyari mabubuti si Maria kung di mahawakan pa ng Jose? Ay, hindi ito magawa. Siguro po ay hindi niya rin ito mayakap. Kung sa mga kabataan po ngayon ay may crush, kasi may siguro po ay Maria at Jose, dampilan ng daliri. Dadampian lang po sila ng daliri. Dahil alaga po siya si Maria. Kaya sa gusto nito, malamang, alala lang po si Maria, kung paano ito nangyari, kung sino ang kanyang ama, at kung paano siya ay nabuntis, hindi naman po sila nagsisipig kasi. Ating po ito yung magpapasa.
si Maria, si Maria, sa verse 18 po, si Maria ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yun naman pala, kanyang pagbubuntis ay dahil sa banal na Espiritu. Hindi po ba kung gusto ko? Dahil ang Panginoon na po mismo, hindi dahil po. Ang Panginoon na po mismo ang nagtakda kay Maria, siya ay magbubuntis. Pero, kung si Maria, kung ito po ang nagbubuntis ni Maria, paano naman po kaya magiging reaction ni Jose? Sukubayin po. Atin pong tignan niya sa susunod na verse 19. Si Jose na ang papangasawa niya ay isang matuwid na tao. At ayaw nito alagay sa kahihiyan si Maria. Yun naman pala. Maayos naman pala lalaki si Jose. Makikita natin dito gaano sa kanyang dalaga. Kasi si Maria agad ang kanyang walang isip. Makikita natin na, aba, ito na ata yung pinaka-dream boy ng bawat kababaihan. Dahil dito, imbis na mag-alala siya sa anong nangyayari, inisip niya si Maria. Inisip niya na baka malagay sa kainin niya. Kaya, ito ang gusto niya niyang ginawa. Sa tingin po, tama kaya ito. Ating po masahin ang kaya, pinasyon niya, iwalay na lang si Maria ang pag-ibig. Ngunit, kanyang naging aksyon ay ang iwalay o iwanan si Maria. Alam naman po natin na hindi ito tama dahil nag-iisa na nga po si Maria at kanyang may iniiwan. Ano po kaya ang nararamdaman ni Maria sa mga oras na yun na tatakot na po siya para siya buntis? Ito po po si Jose yung magkadba. Iniiwan niya pa po si Maria ng palihim. Walang kaatang-alam si Maria, iniwanan na pala si Jose. Hinayaan niya si Maria ng mag-isa. Isa pa naman po naman ito, kapag kailangan po ng mga tao, walang kaya na ito'y buntis na hindi ka pakasal. Ikaw ay kanilang parusahan. At ang mas malala kung maaaring nangyari kay Maria ay stone to death. O di po kaya ay pagbabato sa kanya, hanggang siya ay mayroon ng buhay. Ayun po ang maaaring nangyari kay Maria kapag nalaman po ng mga tao ito. Kaya, imbis na magkaroon po ng pagkawalang bahala sa Maria, ang nangyari po, imbis na lalo lang po siya nalagay sa pangalan, mas lalo lang po siya nalagay sa kapahamakan. At ito po ngayon, kung ano ang nangyari, pagkatapos ng iwanan ni Jose, si Maria. Verse 20. Ngunit habang pinag-iisipan niya ito, may isang anghel ng Panginoon na nagpakita sa kanya sa panaginip. Sinabi nito, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pagsagan si Maria dahil ang pinagbubuntis niya ay mula sa banal na Espiritu. Ito na nga. Makita natin dito na ipinaubaya ni Maria ang nangyari sa ating Panginoon. Ipinaubaya niya ang kanyang asawa na si Jose ating Panginoon. At ang Panginoon na mismo ang lumapit sa pamamagitan ng isang anghel at kinausap si Jose. Nakikita natin dito kung paano kinausap ng anghel si Jose. Wala na siya dapat pagkabahala dahil ito ay galing na sa ating Panginoon. Mga kapatid, si Maria po ay ito sa pananampalataya sa ating Panginoon. Nakikita po natin dito na imbis na ma-overwhelm po siya ng kanyang pag-aalala, siya po ay pinaubaya ang kanyang mga problema sa Panginoon. Imbis na mapalaman po siya sa takot at pag-aalala, ipinaubaya niya po yun sa Panginoon. Hindi niya po hinayaan lamunin siya takot at mag-alala na lamang. Si Maria po, alam niya na may Diyos. Alam niya na may Panginoon na lalapit at tutulong sa kanya. Kaya ang kanya pong ginawa, ipinaubaya niya ito sa ating Panginoon. Hindi niya hinayaan matakot lang siya. Dahil alam niya may Panginoon nandiyan para sa kanya. Mga kapatid, the Lord sees our struggles. Nakikita niya ang mga problema natin. Nakikita niya kung paano tayo umiyak sa gabi.
Nakikita niya ang lahat ng hinagpis at lahat ng dalamhati na ating dinadanas. Ating mong gayahin si Maria, pinaubahin niya sa Panginoon ang kanyang mga pangamba. Hayaan natin ang Panginoon ang kumilos sa ating buhay. Mga kapatid, dito po sa talata ito, makikita natin na may tatlong katangian ng ating Panginoon. Ang tatlong katangian po ito ay tatawagin kong three O's: omniscient, omnipresent, at omnipotent. Pareho po ito natatanong ko rin, ano ang mga words dito? So magsimula po tayo sa omniscient. Ibig sabihin po ng omniscient ay all-knowing. Ang ating Panginoon ay all-knowing God. Alam niya po ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. Alam niya ang bawat kilos na ating ginagawa sa araw-araw. Alam niya ang dahilan ng bawat tiyak natin sa gabi. Mga kapatid, wala po tayong maaaring itago sa ating Panginoon. Dahil ay pumunta ka pa sa pinakatabing lugar. Alam ng Panginoon kung nasaan ka, ano ang ginagawa mo. Ang mga pasama natin na binibigit, ay alam niya. Higit sa lahat, alam niya rin paano tayo sasagipin mula sa Kanya. Sunod naman po ay ang omnipresent. Ang omnipresent po ay ibig sabihin ko, laging nandyan. Ang ating po Panginoon ay laging nandyan. Laging nasa tabi natin. Kumakain man tayo, nasa tabi natin ang ating Panginoon. Kung tayo man nagbabasa, nandyan din siya sa ating tabi. Panginoon natin ay He is always present. As the omnipresent says, hindi siya mawawala sa ating tabi. Kapatid, pakisabi na sa iyo yung katabi, kasama natin ang Panginoon. Hindi siya mawawala. Panginoon natin ay omnipresent and omniscient. At ang last katangian ng ating Panginoon ay omnipotent. Kapag sinabi naman po natin omnipotent, ang Panginoon po natin ay makapangyarihan sa lahat. He is an all-powerful God. Ang Panginoon natin ay mas makapangyarihan pa sa kung anong problema mo ngayon. Ang Panginoon natin ay mas makapangyarihan sa kung anong pasakit ang dinadanas mo sa araw na ito, sa mga susunod na araw. Mas malakas siguro. Alam niya ang dapat gawin. Higit sa lahat, alam niya kung paano tayo tutulungan. Ang kapangyarihan niya ay malawak. Lahat tayo ay kanyang nasasakot. Ang Panginoon ay walang kapantay. God has no equals. Siya ang nasa pinakatap natin. Ang pinakaibabaw, ang triangle. At tayo ang kanyang pinangingibabawan. Ang Panginoon ay mapagmahal na Ama. Ayun yung nahihirapan ang kanyang mga nasasaktan. Siguro ay ganoon din tayo sa ating mga kapatid. Kung may makita ang tayo, tataka tayo ang bahay naman. Panginoon, ayaw yung nakikita na naghihirap ang kanyang mga anak. Ganoon din naman po ang magulang dito. Ayaw yung nakikita na ang mga anak niyo ay umiiyak. Ayaw yung makikita na ang mga anak niyo ay naghihirap. Panginoon natin ay caring. Thoughtful siya. Dito lang kita dyan. Yan lang. Tulad natin, ang Diyos ay may pakilang sa atin. Kaya ibinigay si Jesus para maging magpapagligtas sa mundo. Si Jesus po ang naging pakatotohanan na mahal tayo ng Panginoon. Siya po ang nag-represent na unconditional love ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, pakisabi nga sa inyong matabi, mahal ka ng Panginoon. At ang unang pagpupo, doon po yung tapos. Lagi na po natin tanda, Panginoon kailangan nandiyan. Panginoon, mahal niya tayo. Panginoon ay hindi tayo iiwan. Sa oras man ng hirap, sa oras man ng ginawa, Panginoon ay lagi natin kasama. Nandiyan lamang ang Panginoon, hindi siya aalis. Tangi lamang natin gagawin ay ipaubaya sa Kanya lahat ng problema na ating dinadanas.
Tayo na lang ang lalapit sa Panginoon. Tayo na lang ang gagawa ng paraan upang mas lalong mapalapit sa atin ang Panginoon. Ngayon naman, ating tunghayan ang dalawang tagpo sa ating pag-aaral. Ito ay ang hinirang na sampo. Okay. Next slide po. Ayan. Makikita po na. Ano po nakikita nyo? Hari or king. At may dalawang word na kaakiba nito. Dakila at tanya. Kapag tayo ay nakakarinig ng salitang dakila at tanya, marahil may isip natin ng mga hari dahil sa mga nagawa nila, sa mga mabubuting bagay na kanilang nagawa, sa kanilang mga nasasakpan. Kung hindi naman hari, ito ay maaaring ating Pangulo. Hindi kaya naman ang ating mga officials sa gobyerno na nagsisilbing leader sa ating bansa. Ngunit sila ang lahat ay hinira para maglingkod sa ating mga mamamayan. Mayroong mas higit pa na hindi lamang naglingkod. Hindi lamang siya naglingkod sa atin, kundi sinakripisyo niya ang kanyang buhay para maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Sino kaya ang hari na yun? Sino kaya ang naglingkod at nagsakripisyo ng buhay niya para tayo ay maligtas? Ating basahin ang next verse. Verse 21. Manganak siya ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus dahil iniligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ngayon nakatakda ng panganak si Jesus. Makikita natin dito na siya na talaga nakatakda para iligtas tayo. Doon sa part na iniligtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Mula pa lamang sa sinapupunan ng kanyang ina, siya ay nakatakda ng magligtas. Nakatakda na siya iligtas ang mga tao sa ating mundo. Hindi sinabi rito na sa kanyang paglaki, saka pa lamang siya itakakda ng Panginoon para siya ay magligtas. Nakasaad na dyan na simulat sa pool, siya na talaga ang magliligtas sa atin. Siya na ang magiging Savior natin. Siya na ang magiging protector. Siya na ang magsasalita sa mga buhay natin. Simula pa lang mga kapatid, nakatakda na tayong iligtas ng Panginoon. Hindi pa man siya buhay sa ating mundo, nakatakda na siyang isilang at nakatakda na siyang maging Savior ng bawat isa rito. Mga kapatid, tayo pong lahat ay makasalanan. Maging ako ay makasalanan rin. Tayo pong lahat ay hindi perfecto. Di po tulad ng ating Jesus, ang ating Panginoon. Sila po ay may kakayang maligtas tayo. Hindi po natin tulad sila Jesus. Kaya po nilang maligtas ng mga tao. Kayo po ba? Kayo po ba magsalba ng buhay niyo para sa isang tao na hindi naman kilala? Kayo niyo po ba magsalba sa isang tao? Kayo po ba isakripisyo yung buhay niyo sa isang tao na hindi naman po kayo iyak na mabuti? Paano po kung yung tao na iniligtas nyo o yung tao na ipagpapalit ng buhay nyo ay yung pinakamasama at yung pinaka-mari-mari na tao sa buong mundo? Pipiliin niyo pa rin po magsakripisyo yung buhay niyo para sa kanya. Gayong alam niyo ang dahilan na sumama pala siya. Marami siya nagawa ang pagwalagan. Ngunit ang Panginoon po natin, iba po siya. Panginoon natin, iniligtas na tayo. Kasalanan naman. Ikaw man yung pinakamasamang tao sa mundo, iniligtas ka pa rin niya. Ikaw man ang pinakamasamang ehemplo ng tao sa mundo, iniligtas ka pa rin niya. Walang pinipili ang Diyos. Lahat tayo ay kanyang iniligtas. Next verse po. Verse 22. Nangyari ang lahat ng ito para matupad sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng isang propeta. Makikita natin dito na hindi sinabi ng Panginoon na pangkaraniwang tao lamang ang naghayag ng mensahe. Dahil dito sa verse na ito, sinabi na mensahe ng kapanganakan ni Jesus ay ibinigay ng isang propeta.
Ang mensahe nito ay inihayag ng isang propeta. Sinabi rin dito ng Panginoon, ang propeta ang nagbigay ng magandang balita sa mga tao. Diba? Hindi lang kung sino-sino ang pinag-asa ng Diyos, kundi ang isa sa kanyang matapat na lingkod. Kung hindi mo may tatanong, ang propeta ito ay sa Isaya. Siya po ang nagbigay ng magandang balita sa mga tao, ipapanganak ng ating tagapagligtas. Okay, good news po ito. Siyempre, magagalak po mga tao. Kayo po ba, pag nakatanggap kayo ng good news, malulungkot pa ba kayo? May good news na po yun. Kayo po ba, pag nakatanggap kayo ng good news, magagalit pa rin po kayo? Siyempre po kayo yung magagalak. Sasaya kayo. Kung nakatanggap kayo ng magandang balita, ganun po ang naramdaman ng mga tao po. Sa pamamagitan ng propeta Isaya, inihayag niya po ang magandang balita. Katulad lang din po yan sa ating bansa. Hindi lang kung sino-sino tao ang mag-a-announce sa ating mga elected officials. Di po ba? Dahil hindi naman po pwedeng pakaramihan ng tao na po ang mag-a-announce o mag-i-elect sa ating Pangulo. Hindi lang po kung sino-sino tao ang mabibigay ng hindi para sa ating Pangulo. Hindi, may authority po, may kakayahan, ang may credibility magbigay ng authority nito. Ganun din po ang Panginoon. Nag-atas siya na karapat-dapat ang kalagahan ng balikan ito. Siguro yung ganun din naman po tayo. For example na lang po sa mga classrooms natin, yung mga president tayo, vice president, kung sino po ang pinakamataas po, siya po ang magbibigay ng mga announcements. Hindi po ba? Siya po ang magbibigay ng anong susunod bukas, kung ano mangyayari sa event na to, at kung ano ang gagawin natin. Ganun po ang ginawa ng Panginoon. Hindi lang po siya basta-basta utos. Inutos niya po ito sa isang propeta. Inutos niya po ito sa isang karapat-dapat na tao. Mga kapatid, tayo man ay hindi karapat-dapat. Tayo ay gagawin karapat-dapat ng ating Panginoon. Palakpakan niya. So next verse naman po. Verse 23. Magdadalang tao sa birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siya Emmanuel. Ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Ay naman pala, kasama natin ang Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Hindi po ba dapat tayong matuwa? Maraming po naging pangalan sa Jesus sa Biblia. Isa lang po dyan ang Emmanuel. Kabilang na riyan ang mga sumusunod. Next po. Yan. Ayan po ay ilan sa mga pangalan ni Jesus sa Biblia. Ang una po ay Jesus o Yeshua. Ibig sabihin po nito ay the Savior or Yahweh saves. Ang pinapakita ko dito ay nagpapagligtas natin si Jesus. Pinapakita ko dito na may tiyak na tayo nagpapagligtas. Hindi na natin kailangan mag-alala pa. Hindi na natin kailangan mamamba. Dahil may tiyak at sigurado na tayo sa Savior. Sabihin mo nga sa katabi ng kapatid, may Savior na tayo. Huwag ka na mag-alala. And next naman po ay ang Christ o Messiah. The Anointed One. Ito naman ay nagbibigay ng patunay sa pagiging at pagiging nakapagtubos si Jesus. Ang pangalan na ito, mga kapatid, ay nag-highlight ang salita ang aking kaakibat ang pangalan ni Jesus. Dahil si Jesus sa Biblia, makikita natin na hindi lang siya nagligtas. Ngunit, nag-lead siya ng mga people para sila ay maligtas. Siya po ang naging pinuno nila. Siya po ang naging leader. Siya po ang tumulong sa kanila upang sila ay mabago at sila ay mapunta sa kabutihan. Mga kapatid, sa buhay mo natin, alam mo natin na gulo ito. Hindi ito madali. Marami tayong ginaganas. Pero ito lang po ang kanilang na mayroon tayong leader. At ang leader na yun ay si Jesus. At ang leader na yun ay hindi lang basta-basta leader. Si Jesus ay isang leader na maglilid sa iyo
towards salvation. Siya ang maglilig sa iyo para ikaw ay mapabuti. Sa panahon ko ngayon, bang mga kabataan ko ay nalilig na po towards bad things. Yan po ay hindi tunay dahil marami na po tayong uminig sa ganyan. Marami na po mga kabataan ngayon na ginagawa ng mga ano-ano. At alam naman po natin na may kulang sa kanila. At ang kulang ngayon ay si Jesus. Walang Jesus sa buhay nila. Kaya ganoon ang nangyayari. Walang naglilit sa kanila. Wala akong nagiging leader sa buhay nila. Ang kanila pong pinagiging leader ay ang kanilang mga sariling gawa. Their flesh, kanilang mga gusto. Pero alam naman po natin na wala tayong magagawa kung wala sa ating Panginoon. Kaya dito sa pangalan na ito, pinapakita lang ako si Jesus ay ang ating leader. Si Jesus ang magliligtas sa atin at si Jesus ang maglilig sa ating buhay. Next po ay Son of God and Son of Man. Dito naman po, this name highlights the divine heritage of the human life of Jesus. Binibigyan din po nito ang pagiging 100% God at 100% human ni Jesus. Tulad po yung sinabi ko sa introduction, si Jesus po ay naging tao. Siya ay nakaranas ng mga pasakit. Si Jesus po ay nagkatawang tao upang maranasan ang mga naranasan ng tao. Siya po ay naghirap, pinahirapan, pinutya. Kung pakikinahan mo dito, si Jesus ay isang porsyento ng Diyos. Siya po ay Diyos. Tulad ng ating Panginoon, kaya niya rin ng lahat. Tulad ng ating Panginoon, kaya niya magsalba ng buhay. Si Jesus ay hindi lamang basta-basta tao. Nabuhay po siya sa mundo ito, hindi para may pag-usap lang, hindi para makipagsalamuhan sa ibang tao. Siya ay ibinigay ng Diyos sa atin upang tayo ay maligtas. Siya ay ibinigay ng Diyos upang tayo ay mawala sa kasalanan. Ilan mo ba? Mga kapatid, wala na po tayo sa kasalanan. Maligtas na po tayo ng Panginoon. Pero kung anong babalikan ang ginagawa natin, dahil nakita ko din na si Jesus, nabuhay nga po siya bilang tao. Siya po ay sinless. Hindi po siya nagkasala. Hindi po tulad natin, mga tao, ang araw-araw ay nagkakasala. Minimum po natin sa hindi. Kaya lang po natin sa ating sarili. Araw-araw po tayo nagkakaroon ng kasalanan. Araw-araw po tayo gigising po. Ngunit ang Diyos po, mabuhay siya bilang sinless po. Wala siyang pagkakasala. Siya rin, pinuri ng Diyos. Dahil siya po talaga ay Diyos. Son of God. Anak ng Diyos. Next one po ay Emmanuel, or God with us. Makikita po natin dito na sama natin ang Panginoon. Hindi tayo nag-iisa. Sama natin siya sa bawang gagawin natin. Pagbibigyan din po natin sa apat ang pangalan ko ay Emmanuel, or God with us. Panginoon ay nasa atin. Panginoon ay kasama natin. Hindi tayo nilisahan ng Panginoon, mga kapatid. Tulad ko nang naririnig ko sa quotes and text, without God, we have nothing. But with God, we have everything. Manaktan natin ang Panginoon. God is with us, mga kapatid. Siya ay lagi namin kasama. Saan man tayo magpunta, He is always with us. Kasama natin siya sa pagsagot ng exams. Kasama natin siya sa pag-attend ng meetings. Kasama natin siya sa bawat gala natin, sa bawat labas natin. Kasama natin siya sa bawat pag-iyak.
kasama rin natin siya sa bawat laban, suliranin at alitan. Higit sa lahat, kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Mga kapatid, Panginoon, lagi natin kasama. He is with us today, tomorrow, and forever. Hindi siya aalis sa tabi natin. Hindi niya tayo iniwan. Hindi tulad ng ibang tao na dyan lang, temporary. Ang Panginoon ay permanent. Hindi niya tayo iniwan. Diyan siya palagi. Siya ay mananatili sa ating piling magpakailanman. He will always be with us. To our good days, not our bad times. Siya ay lagi nandyan. Hindi man natin ito nakikita. Ngunit nararamdaman natin ang kanyang presensya. Ang Panginoon ay hindi tayo iniwan. Lalong hindi niya tayo nilisanin. Mga kapatid, lagi po natin tatandaan na Panginoon ay laging nandyan. Panginoon is with us. He will always be with us. Hindi niya tayo iiwanan. Sa panahon man na naghihirap tayo, sa panahon man na sa tingin natin ay wala tayong kasama, sa mga panahon na sa tingin natin ay nag-iisa lang tayo, nandiyan siya. Kailangan natin lumapit sa Kanya. Kailangan natin ipakumbaba, kailangan natin ibigay ang ating loob sa ating Panginoon. Dahil ang Lord, His arms are always welcoming. Lagi na nakaganyan ng mga atin na lang gagawin ay lumapit. Ayun na lang ang ating gagawin. Malapit tayo sa Panginoon, kahayaan natin siya ang Panginoon sa ating buhay. Bayan natin ang problema natin sa atin. Dahil alam natin na hindi natin kaya na mag-isa. Alam natin na hindi natin malalampasan ang sulit na mag-isa. Siyempre po, sa ating araw-araw na ay kailangan pa rin natin ng tulong. Opo, natutulungan tayo ng mga kasama natin. Pero ang pinakatulong natin kailangan ay ang tulong ng Panginoon. Tulong ng Panginoon ang ating kailangan sa ating buhay. Kanyang tulong ang ninanais ng ating mga katawan. Ngunit ito ay ating binabaligan. Ayun lamang ang naihiwalay sa atin sa Kanya. Lagi po natin tatandaan na Panginoon, lagi natin kasama. Mga kapatid, huwag niyo pong alalahanin, kailangan mo kayong malalapitan dito sa ating mundo. Dahil nandiyan ang Panginoon, manalapitan natin siya whenever and wherever. He is always there. He is always with us. Palakpakan mo natin. Ngayon kailangan po natin na may hinirang na sanggol para sa atin. Meron na po tayong nagpapagligtas, tiyak at sigurado. Garantisado. And alam din po natin na hindi na po natin kailangan mag-alala pa. Hindi na po natin kailangan mamamba. Ano gagawin natin bukas? Hindi na po natin kailangan mamamba para sa mga alalahanin natin. Tulad naman ng sabi nila na hayaan mo natin na ang bukas na mag-alala sa sarili. Manatili po tayo sa Panginoon. Manampalataya tayo sa Kanya. Huwag natin hahayaan na mapatuloy sa Panginoon. Dahil mas mapatuloy tayo, tuloy-tuloy na ito. At huwag natin hahayaan na mapunta tayo sa punto, malayo-malayo na tayo sa Panginoon. Mga kapatid, ang Panginoon ay malapit. Hindi siya malayo. Nandiyan siya sa tabi mo ngayon. Hindi mo man siya makita, mararamdaman mo siya. Dahil ang Panginoon, ang presensya ng Panginoon ay umiikot sa gymnasium na ito. Palakpakan mo natin. Mga kapatid, pakisabi na sa inyong katabi, God is with us. He will never leave us.
Kanya yung alam na natin ang hirap sa buhay. Atin namang alamin kung ano ang naging tulong ko siya. At yan ay malalaman natin sa ikatlong tagpo. Ang agarang tugon ni Joseph. Picture ko. Ayan, ano po nakikita mo dyan? Racing, car racing, motor racing. Alam naman po natin na sa isang karera kung sino ang pinakamabilis. Siya ang mananalo. Siyempre, kung mabagal ka, paano ka mananalo? Kung mabagal ka, paano magwawagi? Ang mananalo na pinakamabilis sa lahat ay siyang magkakamit ng titulo ng pagkulo. Pero sa buhay, mga kapatid, paano nga ba tayo ng Diyos? Paano nga ba dapat tayo mag-aksyon? Dapat ba ay maging kasing bilis tayo, mga kapatid? Hindi kaya naman ay isang buhay ng pagkulo. Ayan ang ating aalamin sa katagalan natin sa tabi. Next verse po. Nang magising si Joseph, ginawa nga niya, ipinag-utos ng ng Panginoon at pinakasalan si Maria. Ay bilis naman ang naging aksyon ni Joseph. Nakasabi ka naman ng Panginoon, ginawa niya agad. Yung ibang tao siguro yung magdadalawang isip ito. Siguro magsasabi niya, bakit susunod ko? Bakit ko gagawin ko? Pero iba yung natin si Jose. Si Jose, tulad ng sinabi kanina sa verse, siya ay isang matuwid na lalaki. Siya ay isang matuwid na tao. At sila, alam naman natin in love siya. In love siya kay Maria. Ganyan din naman po tayo kapag nagmamahal din po ba? Gagawa tayo ng paraan para po mapalapit sa atin ang ating mahal. Para makaramdaman natin sa kanilang mga natin. Kaya, seryoso, makikita natin na agad-agaran ang aksyon ginawa niya. Dito, ipinapakita lang po na grabe katapat si Jose sa Panginoon. Makikita natin na isa talaga siyang mamuling na tao. Dahil hindi naman po niya naipakita na mahal niya si Jose, mahal niya si Maria, kundi naipakita na rin po na sumusunod siya sa Panginoon. Si Jose, hindi na siya nagdalawang isip. Wala nang pagkumpik-kumpik. Hindi na siya nagpadalos-dalos. Sinunod niya agad kung ano ang sinabi sa kanya ng Panginoon. Hindi niya na tinanong kung bakit niya kailangan gawin. Kung bakit niya yun. Basta't may pananampalataya siya sa Diyos, yun ang kanyang pinanindigan. Maging katulad po tayo. Alam naman po natin na lahat tayo ay may pananampalataya sa Diyos. Pero lahat po ba tayo sumusunod sa Kanya? Lahat po ba tayo sumusunod sa mga utos sa Kanya na pinapakal sa atin? Huwag po tayo maging katulad ng iba na maging matupad sa pag-aksyon. Tayo po ay maging mabilis, maging maaga. Huwag po tayo magpapahuli when it comes to our Lord. Next verse. Verse 25. Ngunit hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa mga anak nito ang sanggol. May silang ang sanggol, pinangalanan siya ni Jose ang Jesus. Grabe naman po si Jose. Makikita natin kung gaano binigyan pansin si Maria at ang kanilang magiging anak si Jesus. Dahil anak-alaga ng dalawa, sinunod niya ang Panginoon na pakasalan si Maria. Ngunit, hindi niya muna ito. Hindi mo sila naglaw. Naglaw-law. Hindi mo sila naglaw-law. Makikita natin dito na inalagaan ko na ni Jose hanggang sa panganak ni Maria si Jesus. Ganon din naman po tayo sa ating mga kapartner din po ba? Naalagaan natin sila. Hindi naman sila nababayaan. Ganun din po ang Panginoon sa atin. Naalagaan niya po tayo. Hindi niya po tayo mababayaan. He is a caring God. He is a thoughtful God. He will always care for us. He will always help us. Pero inyo, ingat na ingat sa si kay Maria. Super token niya sa kanyang bebe. Diba? Kita ko natin dito na hindi niya pinabayaan si Maria. Hindi niya hinayaan na
mahirap-hirapan si Maria, hindi niya hinayaan na maging mahirap ang mga anak ni Maria. Pagkos, nanatili siya sa tabi ni Maria, hanggang si Maria ay makakat. Maaalingan din natin dito, sinunod na ito sa kanya, ang Panginoon, pinangalanan niya sanggol ng Jesus. Tulad ng sinabi pa niya, ibig sabihin ng Jesus ay tagapagligtas. Ang awang sanggol ni Maria ay si Jesus. At si Jesus ang pinakdang tagapagligtas para sa ating lahat. Alam ko kami namin. Ang nais lang ipabatid ng talagang ito, ang taglong ito ay kailangan mo natin maging tapat, maayos, mapaglingkod sa Panginoon. Kailangan mo natin gawin ang lahat ng utos, ibigay niya sa atin. Tularan mo natin si Jose. Next slide po. Ayaw ay maging tapat. Hindi lamang po sa salita, ngunit pati na rin sa action. Tulad nga po na sinabi nila, actions speak louder than words. Ganun po ang ginawa Diyos. Siya ay naging tapat, di lamang sa kanyang salita, ngunit ipinakita niya nito sa pamamagitan ng pag-ilos, sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon. Kaya po natin siya, maging tapat tayo sa Panginoon, maging matapat tayo. Sumunod po ang tayo ay maging maaga. Tulad po na sinabi ko kanina, huwag tayong papahuli. Kailangan po natin maging mabilis kapag ito sa Panginoon. Mga kapatid, lahat po tayo dito ay may kakayahan sumunod sa Panginoon. Tayo na lang po pipili kung bibilisan natin ang reaksyon natin o ito, yan, pabagaan. Lahat po tayo ay pinili na ng Panginoon dito. Pinili niya naman tayo iligtas at pinili niya na rin tayo maglingkod para sa Kanya. Tayo ay maging masunurin. Di ba po sa mga magulang natin kapag nag-uutos, tulad po kabataan ko, aminin naman natin sa o hindi, minsan po ay hindi tayo agad-agad sumusunod. Kunwari, Bright, magugas ka nga dyan. Wait lang po. Ganun tayo minsan. Hindi tayo agad-agad sumusunod. Pero, mga kapatid, kailangan ko naman maging obedient. Kailangan natin maging masunurin. Hindi lang po sa ating mga magulang, kundi pati na rin po sa Panginoon. Lalo-lalo na po sa Panginoon. Dahil ang pagsunod natin sa Panginoon, isa na rin aksyon na magdinig sa atin towards a deeper relationship with Him. Ang pagsunod natin sa kanyang mga utos ay para rin sa ating kabutihan. Hindi naman ito binigay ng Panginoon ang mga utos na yun para sa kanya lang po. Binigay niyo po ang mga utos na yun, kundi para malandas tayo at para mapabuti ang ating kalagayan sa buhay. Kailangan po natin sundin ng Panginoon. We need to be obedient, we need to be faithful, and we need to be fast. Pagkakasama po yan. Next, tayo ay maging matuloy. Tulad ni Jose, kailangan po natin maging matuloy. Dahil hindi po natin pwede ipakita sa harapan ng Diyos na tayo hindi matuloy na tao. Kailangan po natin ayusin ang ating sarili pag harap tayo sa ating Panginoon. We need to be righteous. Although we can fully be righteous, pwede po tayo gumawa ng paraan para ma-build up natin ang mga step by step po, mga mapunta sa paraan na yun, sa kalagayan na yun. Hindi man po natin yan yung nakayanan po natin yan sa susunod na araw. Dahil hindi naman po tayo nag-isa. God is with us. Tutulungan po tayo, Lord, na maging righteous. Pero nasa sa atin pa rin po ang desisyon kung susundin natin siya. Mga kapatid, ang pagsunod po sa Panginoon ay isa sa pinakamagandang desisyon na gagawin niyo sa inyong buhay. Ang pagsunod po sa Panginoon ay
isang karangalan na para sa atin. Dahil hindi po lahat ng tao sa mundo, itinala ng Panginoon. Hindi rin po lahat ng tao sa mundo ay sumusunod sa Kanya. Ang pagsunod natin sa Panginoon ay hindi po basta-basta sunod na. Kailangan po sumunod tayo at kailangan din po natin ipakita na nagiging matuwid na tayo. Kung susunod lamang po tayo, ngunit pinapakita naman po natin sa mga aksyon natin na hindi tayo matuwid. Babalik natin po tayo sa ating original na kalagayan. Babalik lang po tayo sa ating original state. Hindi po tayo ulad. Kapatid, we need to grow in Christ. Amen po ba? We need to develop a relationship with Him. Hindi man po natin magawa yan araw-araw. Kailangan po natin niyang gawin paunti-unti. Marami po tayong paraan para mapapulihan siya. Marami po tayong paraan para lumalim ang relasyon natin sa Kanya. Sa pagdadasal, sa pagbabasa ng ating Biblia, pag-awit sa Kanya, mga papuri sa salamat. Sa paraan ito, mas lalo tayo mapapalapit sa ating Panginoon. Mas lalo tayo lalaki sa relasyon natin sa Kanya. Sabihin mo nga sa katabi mo mga kapatid, we need to grow in Christ. Ngunit hindi lang po basta-basta doon. Kung tayo po ay lalaki sa Kanya, kailangan po natin ipakita ito sa mga aksyon natin. Hindi lang po sa aksyon, sa lahat ng ating gagawin. Kung tayo nga po ay magbabasa ng Bible, i-apply po natin ito sa ating mga pamumuhay. Tulad lang po yung siya ay naging tapat, maaga, matuwid, at masunurin. Apat na katangian na iyon ay mahalaga sa buhay natin mga Kristiyano. Dahil ang Panginoon ay ang ating Diyos. Kailangan natin sumunod sa Kanya, kailangan natin siya papulihan. Hindi lang po siya kung sino-sino. Siya po ay ang ating Diyos, ang ating dakila, Panginoon. Binigay niya po sa atin ang kanyang access sa anak upang tayo maligtas. At doon pa lamang po sa aksyon na iyon, ipapakita kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Kaya dapat lamang po natin suprian ang pagmamahal niya ng mga bagay ito. Kailangan po natin siyang pabulihan. Pakita po natin na pinapapulihan natin siya. Huwag lamang po tayo basta susunod. Dahil kung susunod lamang po tayo, alam naman po natin na hindi magiging maganda ang resulta. Alam naman po natin na lahat ng bagay ay may procedure or may step. Alam din po natin na sa mga step na yun, kung susundin lang po natin yun, hindi po natin iintindihin ng mabuti ang instructions, hindi po magiging maayos result. Ganun lang din po sa pagsunod natin sa Panginoon. Kailangan mahalin natin siya, intindihin, at manampalataya tayo sa Kanya. Dahil ang pagsunod ay hindi sapat. Kailangan natin makita, mahal, at pinapupulihan natin siya. Palakpakan po natin ang mga kapatid, kung hindi man po natin magagawa ang apat na ito, iba pa po mga katangian. Pagdinig po ito siya. At alam naman po natin, ang kasalanan ay nag-reso sa totoo ito. Una, kamatayan. Pangalawa, sumpa. Pangatlo, naiiyak. Mga kapatid, pagkakasala po natin ay ang magbibig sa atin to death. With the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ito ay mapapatuloy kung hindi natin susundin ng Panginoon. Ang kasalanan magre-resulta sa atin para palayo tayo sa Panginoon. Ganito yan mga kapatid. Kapag nagkasala tayo ngayon at hindi tayo humingi ng tawad sa ating Panginoon,
Nagkakasala rin tayo ng nabukasan. Magpapatong kayo ng magpapatong, hanggang sa lumang yung kasalanan na iyon, mag-resume na ito sa kalayo natin sa Panginoon. Hanggang sa wala na tayo kay Kristo at papunta tayo sa kamatayan. Mga kapatid, alam naman po natin ayaw natin yun. Gusto po natin ay ang malapit kay Kristo at paano magkaroon ng hindi na walang hanggan. Kaya huwag na po natin palampasan ng oras na ito. Tayo po ay maging tapat, di masunurin, matuwid at maagap sa Kanya. Huwag na po natin kakayaan na makalayo pa tayo lalo sa Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, this is it. This is the time. Ito po ay oras na para sumunod tayo sa Panginoon. Sundin natin ang Panginoon ang buong puso, ang buong lakas, at ang buong kaluluwa natin. Hindi natin kakayaan malayo tayo sa Panginoon. At naipagkaloob na sa ating tagapagligtas. Kaya huwag na natin sayangin ang moment na ito. Isisip mga kapatid na natin palampasin. Manalig at malampalataya tayo sa Panginoon. At bilang pagtatapos ko, nais ko lang mag-iwan ng isang tanong kung ako sa inyo. Ngayong alam na natin na tayo ay umiiyak at hinirang at tagapagligtas. Dapat pa ba tayong manatili at mamuhay sa limit ng kasalanan? Gayong alam natin ang nagliligtas sa atin at ating mga kapatid. Mananatili pa ba tayo sa ating kasalanan? Dahil alam na natin, ay may magliligtas sa akin. Hindi ako magkasala, hindi po yun. Mga kapatid, ligtas na po tayo. Binigay na sa atin ang ating pagkaligtas. Alam po natin siya chance dito. Doon na po ako tapos na yung natin para po sa isang maiging pakinig na mahalala. Ano po mga kanina sa ating mga Diyos ng mga Diyos. Maraming salamat po sa pagkakataon ng pinagkakaroon sa bawat isa. Panginoon, kami po ay iwalakit sa inyo ngayon. Walang wala po kami. Pinagkakaloon po namin lahat sa inyo, Lord. We are nothing without you. We surrender every problem, every struggle, every challenges that we face. Panginoon, alam po namin wala kami, hindi po kami tutulong. Kaya pinapakabayan po namin ang buhay sa inyo. Be the center of our life. We surrender everything unto you. This is all we pray. In your mighty name. Maraming salamat. Salamat sa Diyos. Pagkalakad po, brothers and sisters, kayo po bang lahat ay masaya? Habang nangangaral po ating batang kapatid, ay naalala ko yung isang napakagandang talata sa salita ng Diyos. Dito po sa Gawa chapter 2, verse 17. Sabi po dito, sa mga huling araw na bubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng uri ng tao. Ilan daw? Salamat po sa tatlong kausap po. Ilan daw po? Sabi po dito, ang inyong mga anak na lalaki, sino daw? At babae, sino pa daw? Ay magpapahayag ng aking mga salita. Mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos ay ibinibigay niya hindi lamang po para sa mga matatanda, ibinibigay din niya sa lahat ng tao, kasama po ang mga kabataan. Amen? Kaya po isang naganakan, isang estudyante natin sa blessings, ay makita po natin na nakakapagpahayag ng salita ng Diyos. Pwede ba magbitin mo sa dali yung katabi, sabihin mo sa kanya, next year, baka ikaw naman. Amen? Gusto mo magpagamit kay Lord? Praise God. Tayo po idadala po sa panahon na habang ng ating Panginoon.
Tayo po'y mabubuhay sa isang panahon kung tawagin ko ay selfie age or selfie culture. Talaga ngayon, para magpapkaraniwan ako mag-selfie. Bago kumain, magsa-selfie. At napakahalaga po sa atin ang larawan sapagkat ito ay paalala na nangyari. Yun nga, as I was saying, napakahalaga sa akin ang larawan sapagkat ang larawan po ay nagpapaalala sa atin sa isang napakahalagang okasyon. Ito man ay birthday, ito man ay anniversary, pictures reminds us of that experience. Mga kapatid, ang hawak po natin tinapay ay higit pa sa isang larawan, higit pa sa isang selfie na pinost po sa Facebook sapagkat ito po ay napakahalagang larawan ng isang karanasan natin. Walang iba kundi ang ating kaligtasan kay Kristo. So kung hawak po natin ang tinapay na ito, naalala natin kung gaano po tayo lahat inibig ng Diyos. Bawat isa po sa atin ay makasalanan. Subalit kahit sa haba ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus. Namatay doon sa krus ng Kalbaryo, at yan po ang sinisibolo ng hawak nating tinapay. Ito ay simbolo ng katawan ng Kristo. Inihandog niya sa krus para po sa ating ikaliligtas. Amen? At sinabi si Apostol Pablo dito po sa unang Korinto 11 verse 25. Ang sabi doon, pagkatapos nilang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inumin. Verse 23 pa naman. Ito ang turo na ibinibigay sa akin ng Panginoon at tinuturo ko naman sa iyo. Noong gabing traidori ng Panginoon Jesus, kumuha siya ng tinapay. At pagkatapos niya magpasalamat sa Diyos, ay hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Tumingin ka ulit sa iyo katabi, sabihin mo ang larawan nito. Ang tinapay ay nagpapaalala sa iyo. Iniibig ka ng Diyos. Dahil someone decided the Father loves you. Jesus loves you. Ang gabing po natin ang tinapay. Ang hawak naman po natin inumin ay larawan ng kamatayan ng Kristo. Dahil sa dugo ni Jesus, lahat po tayo ay naging malinis. Sabi ni Pablo sa verse 25, pagkatapos nilang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inumin ito ang bagong kasuguan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Muli tayo po ay lumingon sa ating mga katabi, sabihin natin sa Kanya, dahil sa dugo ni Jesus, sa Kanyang namatayan sa krus, ikaw ngayon ay mag-iis na. Ang gawin po natin ang inumin. Dahil po tayo makakatiwag sa pagkainibig tayo ng Diyos, kaya palakpakan po natin ang ating Wala pa, hindi pa nagsasalita yung bata. Bigyan natin ang ating sa Panginoon at tayo makakawin sa The sun
Anghel ay umaawit din. Mula sa langit sasapsaban siya. Liwanag ng mundo'y dumating na. Bawat pusong gisingin mo, bawat tinig isigaw ito. Alleluia, Pasko na, tagapagligtas ay dumating na. Alleluia, pangakong wagas, pinakadakilang pag-ibig at biyaya. Bawat bansa't wika'y magsabay, si Jesus maghahari kailanman. Alleluia, Pasko na. Ang mga pastol ay nagmadali upang makita ang sanggol na banal. Langit ay bukas, liwanag sumikat, kapayapaan sa daigdig ay ganap. Bawat tuhod luluhod din, ngunit ngayong gabi awitin natin. Alleluia, Pasko na, tagapagligtas ay dumating na. Alleluia, pangakong wagas, pinakadakilang pag-ibig at biyaya. Bawat puso't tahanan umawit, si Kristo hari ng walang hanggan. Alleluia, Pasko na. Mula Bethlehem hanggang sa puso, pag-ibig niya'y di maglalaho. Sa Paskong gabing nagsimula, tinig ng pagtubos ay nilikha. Alleluia, Pasko na, magalak Emmanuel. Alleluia, kasama siya, Diyos natin ay sumasa atin na. Langit at lupa'y sabay umawi, si Jesus ang daan ng pag-ibig. Alleluia, Pasko na. Alleluia, Pasko na, tagapagligtas ay dumating na. Alleluia, pangakong wagas, pinakadakilang pag-ibig at biyaya. Bawat bansa't wika'y magsabay, si Jesus maghahari kailanman. Alleluia, Pasko na. Po natin minsan parang malakas na mapuning palakpak ang ating Mesiyas. Ang Panginoon ay nakita sa atin. Tayo rin nakatuto ngayon. Pakisabi nga po sa tatlong mata, yung buto-buto ka. At pakisabi nga, parang amoy buto-buto ka. Pakiulit sa kanila, pakisabi, buto-buto ka. At then pakisabi sa kanila, kulang ang simbang gabi paglalaan. Sino po sa iyo ang napagpala ng Panginoon sa loob ng tatlong gabi?
kagalingan, maaaring kasaganaan. Lord Jesus, you said in your word that those who worship you will receive healing. Exodus chapter 23, verse 24 to 25. Those who worship you will have food to eat and healing for their bodies. So God, out of your abundance in heaven, I ask that you will release the gift of healing right now. Lord, we pray for people who are in pain in this moment. Sila po sa oras na ito may sakit karamdaman. Ito man, Lord, ay maaaring sakit sa balat, maaaring ito'y high blood, diabetes, maaaring ito'y arthritis, Panginoon, maaaring ito'y insomnia, maaaring ito'y migraine. Panginoon, walang imposible sa inyo. You are the sovereign God. And the God that we worship can do all things. And so, God, we ask that according to your will, and by the abundance of your grace in heaven, that you will pour out all these blessings in the name of Jesus. Thank you, God, for an open heaven. And Lord, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang paparating na taon. 2026 will be another year that is under your care, under your sovereign purposes. For truly, God, you said it in the Word, that for those who love God, all things are working together for our good. Hindi ka lugi, kapatid. Hindi ka talunan, kapatid, kay Kristo. Lagi tayong tagumpay. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus